Magandang umaga po sa bawat isa. Amen po. Alam ko po, araw na mga patay kahapon. Pero sana po wag tayong magmukhang mga patay. Amen. Maging masaya po tayo, magalak tayo dahil sa ating Diyos. Amen po. Hallelujah. So bago po tayo magpatuloy sa pagpupuri sa ating Diyos, meron po mga ibinigay na form sa inyo at merong mga form dyan sa mga upuan. Mamaya po, later po i-discuss yan, ipapaliwanag po ng mas malinaw sa atin. Sanawa po, kunin na lang po natin. Mamaya po i-discuss. Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, excited ka bang magpuri sa ating Diyos? Hallelujah. Handa na ba kayong magpuri sa ating Diyos? Amen. Sabi po sa Psalms 103, verses 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowned thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Amen. Sabi po ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Purihin mo ang Diyos. Huwag mong kalimutan ang mga bagay na ginawa niya at gagawin niya pa sa buhay mo. Siya na nagpagaling sa iyong sakit. Amen? Siya na nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan. Kung nakakalimutan po natin yan, let us remember those things. Ang Diyos po, ang siya nagbibigay ng lahat ng meron tayo, ng meron ako, ng meron ka. Kaya po marapat lamang na purihin natin siya. Amen? Hallelujah! Tayo pong lahat ay tumayo. He is with us. He is good. Hallelujah! Praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. He walked where I walk. He walked where I walk. He stood where I stand. He stood where I stand. Felt where I feel. He felt what I feel. He understands. He understands. He knows my frailty. He knows my frailty. Shared my humanity. Shared my humanity. Tempted in every way. Tempted in every way. Yet without sin. Yet without sin. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. One over hatred race. Stung by the prejudice. Suffering injustice. Suffering injustice. Yet He forgave. Yet He forgave. Wept for my wasted years. Wept for my wasted years. Paid for my wickedness. Paid for my wickedness. He died in my place. He died in my place. That I might live. That I might live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Yes, Lord. Hallelujah. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so He's Emmanuel. He is with us. Hallelujah. God is
God is good. We celebrate, God is good. No more without it, God is good. We know it's true. And when I think of His love for me, my heart fills with praise, and I feel like dancing. For when His love there is room for me, and I run with arms open wide. Oh, God is good. We sing, shout it, God is good. We celebrate, God is good. No more without it, God is good. We know it's true, God is good. Yes, it's good. We celebrate, God is good. No more without it, God is good. We know it's true. And when I think of His love for me, my heart fills with praise, and I feel like dancing. For in His heart there is room for me, and I run with arms open wide. Let us sing. Shout it. God is good. Hallelujah. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. No more without it. God is good. We know it's true. Now unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to declare His glory, let His praises ring. And I will lift my hands in joy before my King. I lift my hands in praise. I lift my heart in joyful jubilation. I lift my voice in praise. And I will shout to Mas malakas mo! And I will shout glory! And I will shout honor to the King. And I will shout power to the King, declaring blessing and glory and honor and power belongs to Jesus, the King of Kings. Hallelujah, yes! You deserve all this, Lord! Unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to declare His glory, let His praises ring. And I will lift my hands in joy before my King. I lift my hands in praise. I lift my heart in joyful jubilation. I lift my voice in sabay-sabay mo tayo. And I will blessing. And I will shout glory to the King. And I will shout honor to the King. And I will shout power, declaring blessing and glory and honor and power belongs to Jesus, the King of Kings. Hallelujah. Now unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to declare His glory. Let His praises ring. Let His praises ring. Let His praises ring. Amen. Hallelujah. Woo. All glory, all honor, power, and praises unto you, O Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. You are worthy, O God. Jesus. You are Hallelujah. worthy. Worthy, O Jesus. Hallelujah. Let us worship the Lord. Jesus. Open your mouth, Hallelujah. church. Oh, Jesus, You're worthy, you're O worthy. God. You're the King of Kings. You're Lord of worthy Lords. to the praises, worship of your people, Jesus. Amen. Amen, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, purihin mo ang iyong Diyos. Sambahin mo siya sa oras na ito. All praises to you, Karapat dapat siya sa ating mga papuri sa pagsamba ng kanyang mga anak. Jesus. Yes, Lord. You're Your name is above every name. worthy. You have given the name that is above every name, Lord God. Amen. Oh, Jesus, you are exalted, oh God.
Philippians 2:10 and 11. That at the name of Jesus, every knee will bow on earth, in heaven, and under the earth. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Oh Lord Jesus, you're gracious. You're amazing, Lord. Ang mga gawa mo, O Diyos, ay kahanga-hanga. Ang buhay na binigay mo sa amin, Panginoon, ay kahanga-hanga, O Diyos. Sa oras pong ito, Panginoon, in this moment, Lord, we just want to worship you. We just want to exalt you, O God. With all our might, Jesus. With all of our hearts. Nais po namin ipagsigawan kung gaano kakabuti, kung gaano kakatapat sa aming mga buhay. This is our life, Lord, worshiping you. Praising you, Jesus, for all what you've done and for all what you are going to do. You are our life, Lord. Yes, Jesus. Worthy is your name, O God. Come on, church. Oh. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Yes, Lord, you deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Lord. Exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. Let us raise our hands to God. He is exalted.
glory fills this place. Yes, oh yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. You are exalted. Come on, church. Let us exalt the Lord our God. Yes, Lord. Come on, church. Exalt the Lord your God. Yeah. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on. Worthy is your name. Yes. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Yes. You deserve the praise. Worthy is your name. It's the highest your name. It's the greatest your name. Stands above them all. Yes. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name, yes, Lord, is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Yes! All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, yes, you are lifted high, holy forever.
sing, Lord. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be, Lord. You will always be holy, holy forever. Oh yes, Lord. Yes, church. Let us worship the Lord our God. He is holy forever. You are worthy, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You are Jesus. You are Jesus. Hallelujah, Jesus. You are We worship you. You're worthy, Lord. Yes, Lord, you are worthy to be You're praised. worthy. Oh, we exalted your name. We exalt your name, O God. so yes. Be exalted, O God. Holy, holy, holy is the Lord Almighty, who was and is to come. You are worthy, Lord God, to be exalted. You are worthy to be praised, O God. Karapat dapat kang purihin, O Diyos. Karapat dapat kang sambahin. Salamat, Panginoon. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Salamat, O Diyos. We thank you, Jesus. We exalt your name, O God. And right now, in this church, we declare blessing, glory, honor, and power to the King of Kings and to the Lord of Lords. His name is Jesus. Hallelujah. We exalt your name, O God. We adore your name. We praise you, O Jesus. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, tapat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa inyong katapatan. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. At ang araw na ito, Panginoon, ay isang araw ng pagdiriwang, araw ng pagsasaya, araw ng pagsamba, Panginoon, sa inyong dakilang pangalan. Ginawa po ninyo ang araw na ito upang sa ganoon patuloy pong mabago ang aming kaisipan at puso sa pamamagitan ng pag-aaral po namin ng inyong salita. Kaya ang anak po ninyo na gagamitin, alam po namin ang karunungan ninyo, ang kapangyarihan ninyo, ang anointing po ninyo ay nasa Kanya na, Panginoon. At kaming lahat ay mapapagpala dahil kayo ang aming maririnig ngayong umaga. Kayo po, O Diyos, ang magtuturo sa amin ngayong umaga. Kaya salamat, O Diyos. Salamat po sa tagumpay ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Dahil dyan, Panginoon, kami ngayon ay higit pa sa mananagumpay at isinama po ninyo kami sa parada ng inyong tagumpay. Purihin ka at pasalamatan, O Diyos, dakilain ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Yes. Yes, Lord. And we just cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever, your name. Yes. Your people sing, holy to the King of Kings. Yes, Lord. Holy, you will always be holy, holy forever. Your name is holy. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes. All thrones and dominions
the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Mauna daw ako, sabi ni Mr. G. Okay, so i-discuss lang po natin yung mga nakita po ninyong mga pledge card, pledge form sa inyong mga upuan. Okay? So, kung mapapansin po ninyo, medyo malabo sa ilalim, no? Pero yung pong pledge amount po dito, or yung amount pledge, yung una po ay 500, yung pangalawa ay 1,000, yung pangatlo ay 2,000, yung pang-apat ay others. Okay? Others. Kasi baka meron po na one time na magbigay, 1 million, 2 million, 3 million. Kaya may others. Tapos one time, meron po sa mode of giving, 6 months, 12 months, one time. Tapos may others. Okay? Baka gusto ng 2 years or more than dito po sa mga nakalagay dito. Okay, so i-explain po ni Pastora G. Amen. Namimiss po ba natin yung ginawa nating Agape Project? No? Dahil po sa ating sama-sama pagtutulungan, no? Dahil we were motivated, no? By faith, yung po relasyon natin sa Diyos, tayo po ay nakapagbigay, no? So dito makikita po natin, alam ko po nung tayo po ay nag-agape, lahat sumama po tayo, even the student. No, dahil gusto po natin maging kabahagi. No, napakasarap po lahat tayo, kabahagi tayo dito. Amen. No? So dahil naniniwala po tayo na tayong lahat ay gagamitin ng Diyos para sa Agape Project na ito. So meron po tayong mga pagpipilian. Meron po tayong pledge, pwede tayo sa 500, 1,000, 2,000. So nasa atin po kung papaano kung yung meron din tayong others. Baka wala po doon sa tatlo ang gusto nating ibigay. Pwede po nating maglagay doon yung amount na gusto natin. Tapos yung din pong mode of giving natin. Yung pong bibigay nating 2,000, ito po ba ay 12,000, ay 12 months, yung 2,000 natin. Or yung others natin, alam ba, gusto mo magbigay ng 100,000, gusto mo one time. O gusto mo magbigay ng 1 million, gusto mo one time. No? Pwede din pong ganon, yung malaking halaga, and then gusto nyo one time. And then, pwede din pong yung mode of giving natin, baka gusto mo po, hindi lang 12 months, baka gusto mo 24 months, 36 months, or tuloy-tuloy, basta ilagay lang po ninyo doon. No? Tapos po, meron po tayong ganito sa mga upuan natin. So, medyo malabo yan. Ayaano po natin, i-accomplish po natin ito, and then i-check po natin. Pwede po tayong kumuha ng 2 copy, yung isa copy nyo, para lang po matandaan ninyo yung pinledge nyo. Pero kung ayaw nyo naman po 2 copies, importante po yung isang copy, mas-submit sa amin para for recording purposes. No? Opo, para meron po tayong copy dito. Ito po. Okay. Pwede din pong yung mga ibibigay, and then yung copy nila ibibigay sa susunod. Dahil po kokonti lang yung yung mga forms natin ngayon,
So ang napag-usapan po namin ni Pastor Chris kanina, wala pa kasi si Pastora G kanina, ifo-photocopy na lamang yung mga may huhulog ngayon, yung mga ibibigay ngayon. Ifo-photocopy, tapos yung pong kopya ay sa inyo. Okay? Yung photocopy, may iiwan po sa church. Okay? So para po may copy din po ang church. Yung mga may bibigay, yun po yung ifo-photocopy. Tapos kukunin na lang yung copy nila. Apo. Meron pong feedback sa likod. Nasa likod, dito siguro. Pwede daw po bang in kind? Ano ba? Magbibigay daw po sila ng buhangin, magbibigay ng mga graba, magbibigay ng mga semento. Pwede daw po magbigay ng 5 truck na buhangin, 10 truck na graba. Konti yun. Konti daw yun. Konti daw yun. Pero pwede po in kind, no? Semento, yan, bakal. Apo. Pwede Okay. daw. Oo. Pwede naman po. Pero sabi nga ni Pastor, konti daw yun. Okay, so ganito po yun, no? So sa mga nakaraang pledging po natin, actually pang 5th wave na to, pang 5 na to sa pledging natin. Maalala po nyo, nung bilhin po natin ang lupa, nag-pledging din po tayo. Okay? So, mula pa po sa simula, nakita na po natin kung paano nag-provide ang Diyos. Kung tutuusin po yung mga pledges natin, ilang percentage lamang po ng amount po ng building po natin. Napakaliit kung tutuusin. Pero ito po yung ating mga seed, mga binhi. Ang binhi po, pag naitanim, lumalago yan at namumunga. Okay? Kaya nga po, dahil sa pledging po natin, namunga po yung ating mga itinanim. Kaya po naipagawa po natin ito. Amen? Of course, meron pa tayong binabayaran, pero at least nabuo po yung ating first vision natin na matapos po yung first floor. Di po ba? Supernaturally, nagpo-provide po ang Diyos. Yun po yung pong gusto namin na ibahagi sa inyo na kung paano natin naranasan sa simula, panang bilhin natin ang lupa na ito, tapos ipagawa po ang building na ito, tapos bayaran yung pong daan. Actually, tinanong ko po si Terneri kahapon, alam po ba ninyo kung magkano na po yung nahulog natin? Magkano kasi yung daan na binibili natin? 2.1. Tanong nyo po, magkano na yung nabayad natin? 2 million. So, ibig sabihin, palakpan po natin ng Panginoon, ibig sabihin, 100,000 na lang. Kayang-kaya na ni Bishop yun. Di ba? Okay? So, kayang-kaya na po niya. So, we really expect and we are excited po sa second phase ng ating pong ipapagawa, yung second floor. Tinanong ko po kahapon si engineer, magkano yung estimate natin? Hindi pa siya nag-chat eh. Estimate. 30. Okay, more or less daw, nasa 30,000. Ay, 30 million. Sorry, o nga pala. 30 million. No? Halos kamukha nitong, halos kamukha po nito, no? 30 million. Oo, kasi yung church, ang bubong po niya ay nasa 3rd floor. No? Hindi siya ganin kataas, kundi nasa 3rd floor yung bubong. So, ibig sabihin, hanggang 3rd floor ay magbububong po tayo. Okay? Pero yung mga rooms, sa 2nd floor pa lang. So, yung church lang itataas, nasa 3rd floor yung bubong ng church. Okay? So, nabivision po ninyo. Okay? So, yung pong church, nasa gitna po nito, na naglalaman ng 1,000 to 1,500. O, di po ba? Laki. So, imaginein po ninyo itong gitna ng ating auditor. Kasi may mezzanine pa po yon. May mezzanine. Alam po niyo yung mezzanine, parang balcony na may itaas. Okay? Kaya nga hanggang 3rd floor kasi may mezzanine siya. Okay? So, yung pong iba, nasa itaas. Yung iba, nasa ibaba. O, di ba? Ang ganda po ng ating binivision na church. Okay?
So ito po yung ating pong ini-encourage ngayon. Actually, nag-iisip po kami paano i-encourage yung mga members na mag-pledge. No? Ito nga po. Actually, kahit na magsalita po kami dito ng encouraging words, pero ang lubos na makakapag-encourage po sa atin, actually, ay yung pong kaugnayan natin sa Diyos. Paano po natin kakilala ang Diyos sa buhay po natin? Di ba? Kasi kapag nakikilala mo ang Diyos na patuloy sa iyong buhay, di ba, doon po sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lumalabas yung pananampalataya. Kaya nga po ito is a giving of faith. Ang pagbibigay po natin, ang pagpe-pledge po natin, it's out of your faith. Okay? So yung pong faith na yon, nagki-create po yon ng vision, ng pangitain. Kasi napakahalaga po na hindi lamang po yung pangangailangan or yung need, yung makita po natin. Kundi makita po natin mismo sa puso natin, no? Nakikita po ninyo ang building sa likod ng mga text. Di ba? Yun po yung binivision natin, di po ba? So hindi lamang po natin makita yung pangangailangan, kundi makita po ng puso natin na nakaukit yan. No, hindi lang yan basta perspective. Hindi lang ginuhit ng isang architect or engineer. Ito po ay ginuhit ng ating mga puso. At nawa po ang bawat isa po sa atin, makita po natin yan, yung pangitain. Hindi yung need, kundi yung vision. Ano ang vision ng Diyos? Anong pangitain ng Diyos? Anong gustong makita ng Diyos? Ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa buhay po natin? I believe may purpose po kung bakit kayo naririto sa CFSM. Okay? Kaya nga po, yung kaugnayan natin sa Diyos at yung kaugnayan natin sa CFSM, sa church, sa local church po natin, gaano ba ito kalalim? Gaano ba natin kakilala si Lord? Gaano ba natin pinagkakatiwalaan ang CFSM? Okay? So ito po yung mag-encourage sa atin, magmo-motivate sa atin kung ano po yung i-check natin dito o yung isusulat natin. So very minimum lang po yung sinulat naming amount, 500, 1,000, 2,000. So kung gusto po ninyong 5,000, 10,000, 100,000, 200,000, nasa sa inyo po yon according to what God is telling you to give. Okay? Pledging po ito. So monthly po, ay iuhulog natin yung ating mga pledge or ibibigay natin sa next Sunday na ba to? Third Sunday. Ibibigay natin every third Sunday of the month. So ang plan po nating umpisahan ay April or May, no? Sa bakasyon po ng mga bata. Okay? So habang bakasyon, wala namang klase, pwede sigurong magtrabaho dito sa harap. Pero pag may klase na po, ipapakiusap natin yung kabilang lote para doon po dumaan. Dito sa side na ito, yung mga magtatrabaho. Hindi po may istorbo yung mga bata at for the safety po ng mga bata. Okay? Kasi may nagtatrabaho sa itaas, may nag-aaral. So iiwasan po natin yung anumang hindi safe na measures. Okay? So, hindi naman po kasi matatapos ng 2 buwan. Di ba? Hindi naman matatapos ng 2 buwan kung ganun kalaki po yung ating pong vision. Okay? So, kung ano po yung mga papasok, ibibigay ni Lord, yun po yung ating gagawin. Okay? Kung hanggang saan matatapos dun sa mga papasok na mga pera. Okay? So, yun po yung ating binivision. So, nawa po, ay makiisa po kayo sa amin ng mga leaders in behalf of the leaders of CFSM. Okay? Makiisa po kayo sa amin, no, kung paano yung desire namin, kung paano yung pagnanasa na may tayo po ang ating iglesia. No? Siyempre, air condition na yon. Ito, hindi, electric fan pa lang. Di ba? Pa-level up tayo. Okay? Air condition na po yung ating church sa itaas. So, makiisa po ang bawat isa sa atin. No? Makita po natin na ang church na ito ay hindi lamang po para sa atin, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Yung mga anak po natin ngayon, Alpha Generation, yung mga nagsa-Sunday School, okay, para sa kanila po. At yung magiging apo natin, magiging anak pa nila. Okay? So noon, dinidesire ko lang po, personally, dinidesire ko lang magkaroon ng
separate Sunday school yung mga bata. Kasi kung mapapansin po ninyo, sa mga nilipatan natin, wala silang mga rooms, di po ba? Kung saan-saang sulok lang sila. Sabi ko, needs our Lord, sana magkaroon man lang ng mga Sunday school rooms. Pero hindi lang Sunday school rooms ang binigay sa atin ni Lord. Ito po yung binigay sa atin ni Lord. Amen? So nawa po, excited tayong lahat at willing tayong lahat na mag-pledge, no, para po sa gawain ng Panginoon. For His glory alone. Amen? Amen. Okay, separate daw po sa mga LO natin at saka tithe natin. Ano po? Kasi napapansin po natin, pag nagpe-pledging tayo, bumababa yung sa LO. Okay? So, yung digta po, no, ng banal na espiritu sa ating mga puso, sundin po natin. Okay? Sabi nga po ni Sister Minerva kanina, lahat po ng nasa sa atin ay sa Panginoon. Di ba? Wala tayong masasabing atin. Sa Kanya lahat. Okay? So, kung sa Kanya lahat, siya po yung bahala sa atin. Diba? Siya yung magkakaloob anuman yung pangangailangan. Alam po ninyo, kapag mayroong pangangailangan, mayroong pong provision. Okay? Yun po yung ating na experience po sa buhay ng CFSM and YBS din po. Amen? Meron din po tayong available na mga ball pens sa likod. Baka po wala po tayong dalang ball pen. So after po ninyong i-fill out yung form ninyo, ihulog din po ninyo doon sa isang empty na LO Pwede bang basket pa-distribute yung para mga lahat po ballpen? nandoon. Kung nakapag-isip na po kayo, kasi hawak nyo na kanina pa, pwede pong ihulog na ninyo ngayon o ibigay na ninyo sa mga ushers. Pero kung mag-iisip pa lang kayo, gusto nyo ng time pa, okay, pwede naman next week po para mapag-isipan nyo po ng maayos. Okay? May next week ibibigay. Pero ang pagbibigay po natin, mag-start na sa third Sunday of Third Sunday of November. Okay? November 16 po, third Sunday. 16. Para Okay? po, pag nakalimutan natin ang third Sunday, pwede pa po tayong humabol ng fourth Sunday noon. No? Magbibigay niyan lahat fourth Sunday. Okay? So, third po and fourth Sunday. Ha? Tandaan na lang po natin yon. Okay? So, may separate account po yung pledging natin. No? Hindi po yan nakahalo sa CFSM or sa YBS. May separate record, may separate account, bank account. Okay, yun po. Opo, at saka po yung ating mga sobre para sa pledge, brown envelope po sila. Nakalagay po pledge. Doon po natin ilalagay yung pledge natin. Okay? So, malinaw na po? Okay, malinaw na po? So, we will wait for this, yung mga forms po natin. Hintayin po natin mamaya or sa next week para po ma-start na po natin sa November 16. Okay? Yung pledging po natin. Okay? Mga ilang months, Pray. Sir Chris, pag-pray mo din yung pledging. LON pledging. Amen. Before we proceed to our love offering prayer, meron po tayong announcement from our CFSM Women's Department. Meron pong year-end party ang ating mga mababait, magaganda, masisipag at mapagmahal na mga kababaihan. This coming December 5, 2025. Hindi po 2026 na. 5:30 p.m. dito po sa church. And they have a theme. Yung kanila pong theme ay Denim and Diamonds. Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. From Isaiah 60 verse 1. And meron din pong year-end party. Ang ating CFSM Young Adult Department, Blue Christmas naman po. Ayan. 12-year Christmas party celebration. At katulad ng kalangitang bughaw, isang patunay na lalong lumilinaw, pagmamahal niyang umaapaw, damang-dama at ating natatanaw. Yan naman po ay sa December 6, 2025, dito rin po sa ating church. 2 p.m. naman po ito. Okay, para po sa ating mga young adult department, magsuot po ng kulay blue na damit. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Maraming salamat, Panginoon. We believe, Lord God, that your hand is always open, Lord God.
you are not an empty-handed God. You are a good giving God. Your provision is more than enough sa buhay po namin, Panginoon. That's why our desire, Lord God, for our CFSM Agape project, in this pledging, Panginoon, alam po namin, O Diyos, na yung udyok ng aming ugnayan sa iyo, Panginoon, we are motivated by your love, Lord God, by your goodness, and by your faithfulness, Lord God, sa buhay po namin. That's why we can fill this up. We can put, Lord God, the pledges that we desire, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po, O Diyos. And to all those that will give, Lord God, hindi kami nawawalan, Panginoon. Ito ay patunay lamang na lalo kaming lumalago, lalo kami, Panginoon, nakakaranas ng mga pagpapala na higit pa sa aming idinalangin mula sa iyo. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa tanging matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. He walked where I walk. He walked where I walk. He stood where I stand. He stood where I stand. He felt where I feel. He felt what I feel. He understands. He knows my frailty. He knows my frailty. He shared my humanity. Shared my humanity. Tempted in every way. Tempted in every way. Yet without sin. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at magbatian po tayo sa ating mga kapatid. Ibatian po natin sila ng good morning at may kasamang ngiti. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Whoa, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Whoa, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Amen. Hallelujah. Amen. So, good morning po, Pastor, at sa lahat po. Okay, pwede po ba, yan. Meron lang pong konting pahabol para po doon sa ating pledging. I know, meron na pong mga vision of amount na nakikita tayo, no? Pero yung mode of pagpe-pledge po natin, paano ba? For example po, para sa mga estudyante natin, may 500. Hindi nyo po siya ibibigay ng 6 months. One time lang po yon. And even yung 1,000 po, alam naman po natin, we can give it one time and even 200 or 2,000. Ang mga amount po, other than this, pwede po natin silang pagpilian. Halimbawa po, nagbigay tayo ng amount na wala doon sa taas. We can have it in 6 months, in 12 months, or one time. Pero, monthly po. Monthly po natin siya ibibigay, yung mga pledge natin. Okay? Kung 6 months siya, yung monthly ng 6 months, ibigay po natin. If it is 12 months, every month nagbibigay po tayo. And if it is one time, syempre, one time, big time. Amen? So, clear na po tayo doon. Hallelujah. Monthly din, pati po yung one time, wala na siya. Opo, monthly.
Okay, so i-multiply po natin siya, no? Multiplied by 6 months. Yung amount po, i-multiply po natin doon sa mode of giving natin. So, palagi po nating tandaan that it is monthly and we give our pledge on the 3rd Sunday of the month. Amen. So, okay, simula na po tayo for our 2025 theme. Nasa November na po tayo. At magkakaroon na tayo ng bagong theme. Pero sa ngayon, tapusin po natin yung for such a time as this. Okay? So let's have the next slide. Ang fourth quarter theme po natin is the fullness of time. Nasa time na po tayo na hinog na ang panahon. Amen? Behold, the King has come. Sige po. And for this morning, we will be talking about from humiliation to glory, Jesus, the exalted Savior. Alam naman po natin ng pinag-uusapan natin for the past quarter ay ang prophecies in the Old Testament. No? Mga prophecies in the Old Testament na nagtuturo lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Noong akin pong binabasa yung topic na nasa akin, okay? When I read it, nakita ko parang mga muti ko yata. No, kasi mga prophecies po siya. No, mga prophecies siya ng mga Old Testament. But we are grateful na nasa atin ang Santong Espiritu upang magpahayag ng kung ano ang ibig sabihin ng mga propesiya sa Old Testament. Alam natin that during the Old Testament, our God speaks in prophecies to reveal His plan, to further His plan, and to place His people of influence. So makikita natin, and I am in awe, no? Ako po ay talagang namamangha sa kung paano ang katotohanan ng salita ng Diyos, sapagkat lahat ng naitalang propesiya sa Biblia ay nakikita po nating nangyayari in the New Testament. It reveals who our God is. He is faithful with His words. Alam po natin na mangyayari ang mga salitang binitawan ng Panginoon in the Old Testament. Ang akin pong from humiliation to glory ay i-connect ko muna doon sa preaching ni Madam Jem last Sunday, the enthroned King. Kasi po ang mga prophecies in the Old Testament, hindi man sila magkita-kita during the years. Iisa lang po ang tema nila. Gaya ng nasabi ko, papunta lahat yan sa ating Panginoong Hesukristo. 500 years before the birth of Christ, Zechariah shouted to the daughter of Zion, "See your king gently coming, riding on a colt, a foal of a donkey." Yun po yung sinabi ni Zechariah. 500 taon bago pa dumating ang ating Panginoon. And nirelate yan po ni Sister Jem last Friday and Sister Noy as the triumphal entry found in Matthew. No? Kung saan ang Panginoon nating Hesukristo ay pumasok ng Jerusalem, nakasakay sa isang donkey, which is hindi niya talagang ginagawa. Jesus walks and walks miles and miles. Pero sa pagpasok niya sa Jerusalem, sumakay siya ng isang colt, ng isang donkey. And according sa mga nababasa po natin, pag donkey, aggressive na animal po yan. Hindi siya ganon kadaling sakyan. Pero nasakyan siya ng mas madali at mas maayos ng ating Panginoon. When He entered Jerusalem, the people shouted, "Hosanna to the Son of David. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Hosanna to the highest heaven." Yan po ang sigaw ng mga tao sa Jerusalem. Inilatag nila yung palm, inilatag nila yung kanilang damit, yung cloak nila, a part of their garment, which is according sa history, during that time, napakahalaga nung cloak. Yon ay kanilang kayamanan. Pero nilatag nila yon because
they say, Hosanna to the Son of David. Parang they are shouting, Save us, Lord. Yun po ang sigaw nila when Jesus entered Jerusalem. But days lang, no? 2 or 3 or 4 days, the same people who shouted, Hosanna to the Son of David, are the ones who shouted, crucify Him. Sila rin yung nagsabing, ipako siya sa krus. This is how we relate, no? Yung mga pangyayari. Kaya nga po ito yung tinatawag na Passion of Christ. Within that week, nakita natin yung turnover ng ministry ng ating Panginoon dito sa lupa. Okay? So, nung pong i-shout nila, ipako siya sa krus, that is the time that the Lord started His suffering. And in Isaiah 52 verse 13, prinapesay na po yan. Behold, my servant shall deal prudently, he shall be exalted and extolled and be very high. No, sa Tagalog po, gagawin ng aking lingkod. Ang dapat niyang gawin, itatanghal siya at matatampok ang kanyang pangalan. Isaiah is referring to the suffering servant. Suffering servant. Dahil from the triumphal or the triumphant entry, magsisimula, no, yung suffering ng ating Panginoon. And way back in Isaiah, 700 years, according to biblical history, historian, 700 years before the birth of Christ, na-prophesy na ni Isaiah ang pagdurusa ng servant king. Shall deal prudently. Ano ba yung i-deal niya prudently? No? Ano yung gagawin niya? That is to save man from sin. Ano ang gagawin niya para itatanghal siya or itatanghal ang kanyang pangalan? Our Lord Jesus Christ will die on the cross to overcome sin, to overcome death. Walang sino man ang maaring gumawa nun kung hindi siya lamang. No one in the entire world could die a substitutionary death on the cross to appease yung galit ng Diyos sa kasalanan. Nakita natin how holy, how righteous the Father is. Hindi na siya mag-a-accept ng anumang sino man, no, para maging kapalit at makapagbayad ng kasalanan kung hindi ang kanyang anak na si Kristo lamang. That is, suffering is a form of humiliation. Okay? Kaya na-humiliate ang ating Panginoon. When I read this, sabi ko, ano ibig sabihin nito? Behold, my servant shall deal prudently, he shall be exalted and extolled and be very high. Ang ating Panginoon will be exalted. No matter what the suffering is, He will be exalted very high. Mataas na mataas. Hindi kayang arukin ng pag-iisip natin. Hindi natin kayang tingnan. But the Lord will be exalted. No, parang makita natin humiliation, glory. Sa English po, antonyms yun. Di ba? It's an antonym. Kahihiyan at kalwalhatian. Dumanas ng kahihiyan ang ating Panginoon. Nag-suffer siya on His death on the cross. Not for Him, but for us. Amen? Ang kailangan gawin ni Kristo ay itama yung relasyon natin na nawala sa Panginoon. Ibalik tayo doon sa ating dapat na standing before the Lord which was destroyed because of sin. And no amount, no? Wala pong amount ng pag-o-offer ang
magpapalubag ng loob ng ating Panginoon, not even the blood of animals. And so Jesus Christ died in our place. Hindi naman dapat siya yung nag-suffer. Hindi siya yung may kasalanan, tayo. But He became guilty because of us. And that is what the Lord wants for us to understand. Na ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para makita natin na wala tayong magagawa upang maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos, tanging sa ating Panginoong Hesukristo lamang. And, sige po, tingnan natin sa next verse in the New Testament. In Philippians 2:8-11, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name. No? Tingnan po natin. And being found in appearance as man, He humbled Himself. And He became obedient to the point of death. He became obedient to the will of God. That even on His death, no, hindi po nag-complain ng ating Panginoon. Inaccept niya yon. Okay. So, tingnan po natin that in the olden days, ang pagpako sa krus ay isang kahihiyan. It is a disgrace. And it is yung masasabi natin, yun yung end point, no, ng isang kriminal, ng isang rebel against Rome. Our Lord Jesus Christ is not a criminal. Hindi siya kriminal, hindi siya magnanakaw. Anong ginawa niya when He was on earth? Ang ginawa po niya ay magpagaling ng mga may sakit, mag-cast out ng mga demons, ng mga evil spirit, no? To take good care of His people. And yet, ibinigay sa Kanya yung ganong klase ng kamatayan. Kaya nga po, from humiliation, isang kahihiyan ang mamatay sa krus sa mga panahong yon. But the Lord is so obedient that He died on the cross for us. Isang walang kasalanan na namatay dahil sa kasalanan ng sanlibutan at parte tayo nun. Now that we know that the Lord died for us, yung kanyang sufferings on the cross, na tayo dapat ang nag-suffer dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi yon nangyari. What we are right now is to enjoy the fruit of what the Lord Jesus Christ has died on the cross. Yung fruit ng kung ano yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, dapat nalalasap natin ngayon. Kasi yun eh. No? And He will but highly exalted Him. Paano siya in-exalt ng ating Panginoon? He has given Him the name which is above every name. And that name is Jesus. Shout it out. That name is Jesus. The sweetest name that we can ever hear. Sweetest even with our names. Di ba? Napakaganda pong pakinggan yung pangalang Gerard. Leonor, Francis, Edwin, Angelita. Napakaganda pong yung pong mga pangalan ninyo ay pinili yan ng inyong mga magulang. Napakagandang pakinggan. But there is a name above all our names. Above the names of the world, president or whatever, the name of Jesus is above all names. Ang pangalan, sige po, ang pangalang Jesus lamang ang ibinigay sa ilalim ng lupa para sa ikaliligtas ng sanlibutan. Ganon katindi ang pangalan ng ating Panginoon. And so when we speak the name of Jesus, we speak in power. We speak the name of Jesus with all the good things that the Lord has done for us. Sige, tingnan po natin yung 10 and 11. That at the name of Jesus, every knee should bow. Every, not some knees.
Few knees. Hindi. That in the name of Jesus, every knee should bow of those in heaven, the heavenly creatures, the angels, and of those on earth, humanity, tayo yon, and those under the earth, Hades, Sheol, evil spirits, demonic dominion, death, are under the name of our Lord Jesus Christ. Walang bagay dito sa lupa, sa langit, o sa ilalim ng lupa ang higit pa sa pangalan ng ating Panginoon. No name, the only name that has dominion and power over heavens, on earth, and under earth is the name of Jesus. Nang tayo ay tumanggap sa Panginoon, ang tinawag natin ay hindi Allah. Ang tinawag natin ay Jesus. We called on the name of our Lord Jesus Christ, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Whatever language you speak, saan mang nasyon tayo, iisa lamang ang iko-confess ng ating mga dila, na ang Panginoon ay Diyos. To the glory of God the Father. Jesus Christ has done what the Father willed Him to do. That is to save mankind. That is to save us from the death of sin. Alalahanin po natin lahat ng mga prophecies in the Old Testament would speak on how the Lord would like to bring us to eternal life and how He will save us from eternal damnation. From Old Testament to New Testament, yun po ang ninanais ng Panginoon. Walang sino man ang mapahamak. And in the name of Jesus, we are overcomers. Napagtatagumpayan natin lahat dahil nasa atin ang Panginoon. His kingdom is established on us. So in Isaiah 52 and in Ephesians 8, makikita natin that the Lord will have to go that painful suffering para sa atin for the love of humanity. Because that is the plan of God. And Jesus, our Lord, would like to glorify God the Father. Ang pagkamatay po ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay nagpapatunay na ang kanyang kamatayan ay worthy of the holiness and righteousness of God the Father. Kasi wala pong papantay walang makakaabot. So yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, yun lang. Yun lang, no? Ang magsasabi that it is equal, what He has done is equal to the godliness, holiness, righteousness of God the Father, and in whom the Lord has given the glory. Tingnan po natin ang Psalm. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. The Lord said to my Lord. Kung titingnan po natin yan sa Tagalog, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon. Sit at my right hand. A symbol of authority, of supremacy. No? Umupo ka sa aking kanan till I make your enemies your footstool. Hanggang gawin kong, naniya po kayong Kapampangan, tuntungan, Tagalog, ne? Pero kung gusto nyo pong mas ano pa siya, dramatic, pispisan, bitis, no? Your footstool. Paano po ginawa ng ating Panginoon yon? Ginawa po yon ng ating Panginoon. No? Magta-touch po ako ng konti doon sa death and resurrection. No? Kay Sister Irene po yon, November 23. Wag po kayong mag-absent. Ayan, no? Tingnan na po ninyo kung paano po nagtutuloy-tuloy yung mga prophecies na yan.
The Lord has overcome His enemies when He resurrected from the dead. Doon po niya tinalo ang kamatayan. Doon niya tinalo ang kasalanan. And nothing could nullify that act of God. Wala nang maidadagdag pa, wala nang ibabawas pa rin. Dahil kompleto na. It is finished, ang sabi ng Panginoon. Yon ang ginawa ng Diyos para sa atin. Now that He is reigning, no, in supremacy and dominion over all, because His name is above all, and every tongue would confess that Jesus Christ is Lord. Makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos mula noon hanggang ngayon at sa madarating pang panahon. It is already established. The kingdom of God is already established. Amen? In Acts, nahan po natin yung Acts. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. Ascension na po yun, no? Therefore, being exalted again to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear. For David did not ascend into the heavens, but he says himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand. Till I make your enemies your footstool, therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Yung prophetic declaration ni David in Psalm 100 verse 1 ay nandito, inihayag ni Peter during the Pentecost. Tapos na po yung ascension ng Panginoon, hinahintay na nila yung outpouring of the Holy Spirit. At alam natin kung paano yun nangyari. No? There are tongues of fire when the Holy Spirit comes. Pero ang sabi niya, sit at my right hand. Ano po yung ini-establish ng Panginoon? He is establishing the authority that is in Him. He is establishing the dominion over all. And He is establishing His relationship with God the Father. Bilang tao, yung pong mga boss at may mga business persons dito, may pinagkakatiwalaan kayo as your right hand. Ne? Kung wala ka, pwede sila. In your place. Yung pinagkakatiwalaan ninyo, definitely you have a close relationship with them. Hindi mo ipagkakatiwala yung pera mo, yung negosyo mo, o anumang bagay sa mga tao na hindi mo kilala. But the Father is asking, no? Lord, ang ibig pong sabihin, Christ's divine nature is already established here. Ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. That's why, ano pong sabi niya? Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Natanyag ang ating Panginoon when He died on the cross. Alam ng buong humanity what Christ has did on the cross for us. And everybody, knows the name of Jesus, but not everybody acknowledge His lordship and being a Savior to the world. And tayo po na tumanggap sa ating Panginoon, when we say Lord and Savior, hindi yan dumadaan lang sa ating mga ilong. It is not the work of the lips. When we claim that Jesus Christ is Lord to us, we surrender completely our will to Him. When we call our Lord Jesus Christ our Lord, He became the master of our souls. Meaning, ipinapailalim po natin sa ating Panginoon lahat ng mithiin natin sa buhay.
ipinailalim natin sa Panginoon kung ano man yung meron tayo, kung ano man yung mga desisyon natin sa buhay, because we know that we are handled and loved with care by our God. And that's why tayo ay mga tagumpay. Amen? Kasi hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak yung ating mga mithiin, yung ating mga adhikain, kung ano yung pinagpapaguran natin when we acknowledge the Lord Jesus Christ as the ones who implied it to us. Sabi nga po ni Sister Noy kanina, the Lord will give us vision to see through. Yung vision na yan ang magtataguyod sa atin whatever the circumstances are. Focus ka dun sa vision dahil yung vision na yan hindi nanggaling sa iyo, nanggaling sa Panginoon at yan ay tiyak na mangyayari at magtatagumpay kamukha ng mga propesiya in the Old Testament. Amen? So whatever is in your heart that the Lord has already impressed long time ago, kung wala pa man niyang manifestation ngayon, it doesn't mean that the Lord has failed you. Darating ang panahon, makikita mo lahat ng hinihiling mo sa pangalan ni Jesus. Wala siyang hindi ipinagkaloob sa atin. So when we call out to our God as our Lord, let us submit to Him. Ginawa na niya, no? Yung para sa atin. To save us from eternal damnation. Hindi po tayo papunta sa impyerno. Papunta po tayo sa langit. That is the will of God. And the kingdom of God is already here. Ito na yung langit sa atin. Jesus is reigning in our hearts. Kaya wala nang halaga kung ano man yung places na pinupuntahan natin. Kung ano yung mahalaga, sino at sino yung nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Sige po, let's have our, okay. So in Daniel, alam po natin si Daniel, no? Daniel sees visions. In Daniel 7, kung babasahin niyo po muna yan, makikita niyo yung mga beast, no? Rising from the seas, rising and falling. Mga kingdoms yan. But the kingdom of God is established and will reign forever. Hindi siya magra-rise and fall. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Tingnan po natin. Then to him was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations, languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Hallelujah. That is the kingdom of our God. The kingdom that will remain. The kingdom that was established long time ago, the kingdom that is reigning now, and the kingdom that will stand forever. It will not be destroyed. He is our Lord, and we are subject to our Lord. Amen? Nasasakupan tayo ng ating Panginoon, meaning He will take good care of His subjects. He will take good care of us. Kaya palagi po nating isaisip that the Lord has done everything for us. Hindi ang circumstances natin, hindi ang situation natin ang magdi-define sa atin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. The Lord sees us in a different lens. Tinitingnan tayo ng Panginoon hindi sa lente ng tao. Tinitingnan tayo ng Panginoon sa lente ni Jesucristo. And that's why the Lord shall continue to reveal how good He is, that He has done everything for us. Nakita po natin, the name of Jesus is established. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, and His reign shall be from everlasting to everlasting.
wala nang makakasira pa po sa established kingdom ng Panginoon sa ating mga puso. Tapos na. Gaya ng sinabi ko, we have to look at the finished work of Christ in our lives. Papunta po tayo lahat doon. No? So yun, makikita po natin that in Daniel, no, i-relate po natin yung sinabi, yung pinoprophesy ni Daniel through his vision. Okay? Sa next slide po natin, in Ephesians 1:20-22, which he worketh in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. Our Lord is the head of the church. Siya ang ulo ng ating iglesia. Siya ang magpapatunay na ginapi na niya, no? Ang kung ano man yung wiles of the devil. At sa kanyang pagkamatay doon sa krus, he was exalted by our Lord. He was given the glory. He was given the Holy Spirit. That in His name, dominion. Ang Panginoon po natin, ang pangalan po ng ating Panginoon ay higit sa anumang pangalan ng sakit. Ang pangalan ng Panginoon ay higit sa anumang alalahanin. The name of the Lord is far greater and has dominion over all our problems. Even the political situations, principalities, di ba? The name of the Lord is far above. He is exalted. And time will come. Sabi nga po, no? Na hindi na siya darating na nakasakay ng donkey. He will be coming. Hindi natin alam kung kailan, but He will be riding in a horse. He put all things under His feet. Kapatid, when we call upon the name of our Lord Jesus Christ, palagi po itong sinasabi ni Pastor, ano man yung dapat natin gawin, do not have a double mind. Single mind lang tayo dapat lahat. Tingnan natin in the perspective kung paano tayo minamahal ng ating Panginoon. If we see as God, if we see Jesus as the head of the church, and His name is far above all names, and He has all the dominion, and He has the authority na ibinigay sa Kanya ng ating Ama, then what else could we not ask to Him? Lahat pwede nating hingin sa ating Panginoon. If we are feeling downcasted, if we're not happy, if we are into depression, anxiety, if we are being condemned, if we feel that we are lost, call upon the name of Jesus. And in the time that we call, He will answer. Wala pong bagay na hindi natin kayang idala sa paanan ng Diyos. He is our God. Amen? Last 2 verse na po ako. Okay. And in Psalm 118 verses 22 and 23, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. The stone which the builders rejected. Oh, si Engineer Edgar po. Di ba? Yung mga engineer natin dyan. Yung mga batong hindi na kailangan na itinatabi-tabi. No? Not in the case of our Lord. Paano siya rejected? Yung pong mga priests, yung mga spiritual leaders during the time, no? Isinasantabi nila kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon. Dinispise nila si Jesus. Hindi nila in-acknowledge
yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. But He became the cornerstone to the salvation of mankind. Without Jesus, walang kaligtasan ang mundo. Amen? Walang kaligtasan ang mundo. This was the Lord's doing. Hindi yon gawa ng tao. Gawa yon ng ating Diyos. It is only the Lord our God who planned and who make things happen. Marami siguro sa atin, no? We feel that we are rejected, that we do not satisfy kung ano yung pamantayan ng nakakarami. You have to think that Jesus Christ was then rejected, but became what is needed, who is needed para sa ating kaligtasan. Ito po ay isang metaphor, no? Metapora. Pag sinabi po nating metapora, ito ay paghahambing ng dalawang bagay na hindi gumagamit ng gaya ng, tulad ng, parang, o teacher ko umupukin. Pag sinabi mong pusong bato, yan, mga metaphor yan, no? Pinaghahambing mo yung puso at bato, pero hindi ka gumamit ng tulad at ng. This is a metaphor of how our Lord was treated, no? By leaders of the church during that time. Pero hindi po may pawawalang bahala kung ano ang plano ng Diyos. And para po sa last verse natin, in Hebrews 1:3-4, who being the brightness of His glory and express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high, having become so much better than the angels, as He has by inheritance obtained a more excellent name than they. Iniisip ko, bakit na-quote sa Hebrews yung mga angels? Siguro po during that time, pinaniniwalaan nila yung kapangyarihan, no, ng mga anghel during that time, far above the name of Jesus. Balik po tayo doon sa 3. Who being the brightness of His glory and the express image of His person, the divinity of our Lord, the established divine nature of our God, and upholding all things by the word of His power. Alam natin, with God created the world, He created the world through His word. Meaning that Jesus, even then, is already existing with God. By the word of His power, when He had by Himself purged our sins. Ayun po, no? Namatay ang ating Panginoon. Nilinis tayo mula sa kasalanan. Doon. On His suffering, death, crucifixion, death. Na sat down at the right hand of the Majesty on high. Wala na po sa sabsaba ng ating Panginoon. Hindi na rin po siya nakapako sa krus. He's now seated at the right hand of the Father. He is in us, reigning His kingdom. Siya po ang ating Diyos that was prophesied long before His birth. Tingnan po natin, no? Hindi naman 100 years, 200 years, napakaraming taon. Pero makikita po natin kung paano nagkakalakip-lakip ang salita ng Panginoon. That the Lord, His plan, His master plan, will come to exist here on earth. And we are in the fullness of time. We have to understand kung ano ang plano ng Diyos noon, ngayon, at bukas. Hindi para takutin tayo. Sabi nga po ni Sister Noy, Revelation is a book of the exalted Christ. Itinaas na ang ating Panginoon, far above this earth, far above the universe. And so, hindi po fear ang kailangang nananatili sa atin. Hindi po fear of the coming Christ. Hindi po fear of whatever is coming. It is seeing the glory of God coming to us. Yun po, no? Yun po yung
yung sinasabi ng ating Panginoon. The glory of the Father in Jesus Christ, that's why He saved us from the death of sin. Yun po ay para sa ating lahat. And we believe that the Lord, no, bilang Diyos natin at tagapagligtas, no, and He has the authority over us. Let us claim what the Lord has done for us, to give us a life in full, a life in abundance. He has freed us from the sin. He has freed us from guilt, from condemnation. Kapatid, mabuhay ka kung paano ka tinitingnan ng ating Panginoon, and let us continue to live the way that the Lord wants us to live. Amen? Yun po ang ating Panginoon. He was humiliated through His sufferings, death on the cross, but now He is exalted high by our God. Kasama po natin ang ating Diyos. Amen? So yun po. May I invite the music ministry? And may we invite din po yung ating magko-communion. Manatili po tayo sa diwa ng panalangin at pagsamba sa Panginoon habang pong hinihintay po natin ang ating mga ushers. Alalahanin po natin ang kabutihan ng Panginoon, ng Kanyang sakripisyo, His humiliation and exaltation, no? At tayo po'y makikibahagi sa banal na komunyon bilang pag-alala sa Kanyang ginawa. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa inyo pong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat o Diyos sa inyong pag-ibig, sa inyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, Panginoon, dakila ka, tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Po, i-distribute na po na. Habang pong tayo po'y umaawit, i-distribute po yung So I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. At sabi po sa 1 Korinto, sabi po ni Pablo sa mga Corinthians, at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. At sinabi sa 1 Corinthians 11:25, gayon din paraan, kinuha niya ang kopa. Pagkatapos ng hapunan at na sinabi,
ang kopang ito, siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alala sa akin. Kapatid ko sa Panginoon, sa tuwing iinumin natin ang kopang ito, lagi natin alalahanin, may Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang dugo ay nabuhos sa ating lahat. At ikaw at ako ngayon ay isang matuwid na kay Kristo dahil sa ginawa niya para sa atin. Gawin natin ito, kapatid, bilang alaala sa Kanya. Sabay-sabay natin itong inumin. Thank you, Lord. We give you praise. We give you honor. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Okay? Praise God. Pagpalarin pa noon. Glory to God. Tama po, Madam Lorna. At meron din sa iyong pamilya, sa pamilya po ni Brown Lorna. Salamat sa mensahe ng Panginoon. Tunay na napakaganda po na tayo taas ng mga mensahe ng Panginoon. Kung ano ang kalalagyan ng tao at kalalagyan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya basahin natin ang Romans chapter 1, verse 1 to 4. So, yung pong 1 ay paraphrase lang yung italaga si Pablo para mag-aral ng mabuting balita. Verse 2, at ang kabuting balita ito ay hindi bago, kundi inupuan ay ito'y sinasabi ng propeta at ng banal na kasulatan. Verse 3 and 4. Ang balitang ito ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon Jesucristo. Sa kanyang pagiging tao ay isinilang siya sa lahi ni Haring David. At sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Panginoon Espiritu, siya'y binuhay mula sa papatay at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan na rapat sa kanya bilang anak. So, sa ating nabasa, nakita natin dito na ang Panginoon ay isang anak. At siya'y mula sa lahi ni Haring David. At yan po ay nasabi sa 2 Samuel, chapter 7, ng isang hari ay darating sa lahi ni David. Na ang hari ito ay magiging hari na linya ni David na maghahari walang hanggan. Patatag ang kanyang kaharian at hindi kailanman matatalo, hindi kailanman mawasak. Yan ang kaharian na hindi pahayag, na ipropesy na sa buhay sa lahi na David ay mayroong isang hari at yan ang ating Panginoon Jesus. Nang hari ito ay hari ng mahari, Panginoon, at ang kanyang kaharian hindi kailanman matatalo, hindi kailanman mawasak, hindi kailanman malilipas, kundi ito ay magiging matatag walang hanggan. Yan ang kaharian na magiging lahi ni David. At yan po ang ating Panginoon Kristo. So, ang Panginoon ay naging tao po siya. Ang Diyos ay naging tao. At yan po ang Panginoon. At yan ay naggaling sa lahi ni David. Kaya, nung siya po ay nai-resurrect, nai-ilumulate, sabi niya, kaya, lagay sa kaya, napako sa krus, at siya po ay nag-resurrect, at siya po ay na-ascend. Na-ascend ay siya bumalik sa langit. At sa kanyang pabalik ng langit, ay pinayag sa kanya bilang anak ng Diyos. Pinayag, binigay sa kanya ang nararapat na siya ay anak ng Diyos. Ito yung na-affirm. Sinasabi ng Panginoon, siya ay buhay, siya ay anak ng Diyos. At
nung siya po'y na-ascend, naipahayag ng Ama na siya ang anak ng Diyos. Na ibig sabihin ay power and glory, ang kapangyarihan at kaluwalhatian ay binigay sa Kanya. Lahat ng mga kapangyarihan, lahat ng mga kaluwalhatian ay sa Kanya lamang kay Jesus. At yan ay bagay ni Sir Lora sa Philippians chapter 2. Ang kanyang pangalan, ang higit sa lahat ng pangalan, lahat ng pangalan, klase pa, pangalan ng problema, pangalan ng sakit, pangalan ng tao, higit siya. Pangalan ng mga karyam, pangalan ng hari, ay higit siya. Yan po ang Panginoon. Kaya po, tayong palad, na tayo binigyan ng pribileo, o tayo binigyan ng pagpapala, na tayo anak ng Diyos, at sa Diyos ay sumasating sa magitan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Pagitan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Amen? Parapan natin lang. Kaya, napakatakila ang Panginoon. Napakatakila na tayo binigyan ng ganitong kagalagayan, pribileyo, at tayo anak ng Diyos. Alam nyo, sa panahon ni Paul, nasa itinaga ang maging tagapangaral ng mga balita. Hindi po ito biro-biro. Ito maselan. Bakit? Kasi nangangaral siya ng magandang balita patungkol kay Kristo na siyang hari, anak ng Diyos. Ang mga emperor noon, sila po ay kinikilalang hari at walang ibang kaharian sa mundo, sa panahon nila, ay ang Roma lang. Isang pangyariang bansa. Kaya kapag ikaw ay nangaral ng ibang kaharian, nangaral patungkol sa anak ng Diyos, at ang kinikilala ng mga Romano, ang mga tao noon, ang anak ng Diyos ay ang Roma. Kaya po, ang emperor ay ginagalang. Kung makita natin sa mga pelikula, ang emperor ay ginagalang, binabow down. Dahil po si kinilalang isang hari. Ang North Korea ay para ganun po. Ang North Korea, at tingnan nyo ang North Korea, pag nakita nyo sa TV, ay nagbabaw doon mga tao. Dahil isa po siyang immortal. Yung paniniwala, kaya mga anak nila, ang siyang nagiging kapalit, asesor. Dahil sila po ay isang Diyos. Immortal sila, hindi na mamatay. Ang pinakalahi nila, hindi na wala. Kaya po, ang emperor ganoon, binabow down, kikilalang Diyos, ikilalang anak ng Diyos. Dahil anak siya ng pinaka-Diyos nila, yung kalang Ama. At siya po ay kaharian, isang magatatag na kaharian na walang tatalo. Yan po yung pinaka-pangyarihan kaharian, bansa sa panahon ni Paul. Kaya po, delikado. Isang pagrebelde sa kaharian ng Nero, kaharian ng Roma, na ipangaral ni Pablo ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaharian ng Panginoon. Kaya po, hindi po basta-basta yun. Kaya po, sabi niya, Romans 10:9, if you confess that Jesus Christ is Lord, that you believe in your heart, then you will be saved. Kapag ipinag mo ang Panginoon na bilang iyong Panginoon, Jesus Cristo, bilang iyong Panginoon, na ipinaniwala mo sa iyong puso, ikaw maligtas. Ayan po ay delikado. Kapag pinapahig mo, siya ang Panginoon ko, hindi ang Nero, hindi ang karin ng Romano sa pininiwalaan ko. Ang karin ng Diyos, ang pinapahig ko na siya ang Panginoon. Ay, delikado ka. Papatayin ka. Kaya si Pablo ay nakulong. Dahil sa gospel, sabi nga ng Philippians, it is because of the gospel, kaya nakulong si Pablo. Dahil nagpapahig siya ng bagong harian, nagpapahig siya ng bagong hari. Kaya po, hindi po basta-basta ang kanilang panahon. Sa atin, nakasimple. Pangalan mo balita. Pangalan mo, confess mo, Jesus Christ Lord, and then you will be saved. Napadali, pero sala, ang background mo hindi po ganoon. Kaya po, kung i-apply natin sa ating buhay, kung
kikilala natin siya ang Panginoon ng ating buhay, siya ang hari ng ating buhay. Handa natin itakwil ang ating sariling kalooban, sariling kagustuhan, sariling liayaw sa ating mga buhay. Kagustuhan, kundi ang kagustuhan ng Diyos, ang siyang lamang ating tatangkalikin at ating pong ipumorso, ating hanapin sa ating mabuhay. Hindi yung gusto natin. Kaya po mga kapatid, ang Panginoon ay higit niyang alam kung anong dapat sa atin. Kaya magpasakop tayo dahil siya ay assaulted Jesus, siya ay assaulted King, siya mong hari ng mahari, at Panginoon ng Panginoon. Amen? Panginoon. Kaya ano mo, Panginoon natin sa ating mabuhay, daw itakwil natin yan at siya ang maging Panginoon natin. Kasi Pablo, ang mga ibang Kristiyano sa Roma, pinapersecute sila, pinapatay. Pero dahil naniniwala sila na siya lamang ang Panginoon na kalambuhay, siya lamang ang totoong Diyos, siya lamang ang totoong kaharian. Kaya naman sila po'y handang mamatay para kay Kristo. Handa ka na mamatay para sa ating sariling kalooban, sa ating sariling layo, sa ating sariling plano, sa ating sariling Panginoon. Ang Panginoon na siyang ating hanapin, ipursue, exalt sa ating mabuhay, kundi ang Panginoon Yesu Kristo. Amen? Kaya tayo siya malaya, puno ng pag-asa, puno ng kagaligayan, kapayapaan, pag-ibig. Dahil ang Panginoon, ang siyang Panginoon ng ating mabuhay. Hindi ang pera, hindi ang ating sarili, hindi ang ating ambisyon, hindi ibig sabihin, hindi natin kailangan niya, kundi God will supply all our needs. Amen? God will supply all our needs. Kaya malinaw sa Matthew 6, verse 3, hanapin niyo ang karin Diyos at gawin ang kalooban ng Panginoon. English, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kaya po, ang hanapin natin, iporso natin sa mabuhay, ang karin ng Diyos, at ang kalooban ay dadalo sa ating mabuhay dahil sa Kanya. At alam nyo, mga kapatid, sa panahon yun ay nasa ilalim siya ng Romano. Ang ekonomiya ay bagsak sa lang buhay dahil sila'y suppress. Sila'y pinipigilan. Parang tayo mga Pilipino na under ng Hapon. No? Under ng Hapon. Wala tayong karapatan mag-aral, wala tayong karapatan matuto, kundi tayo para mga Indio. Ibig sabihin ng Indio ay tanga. Ganun po kalagayan ng Roman Christian. Sila po ay mga suppress, pinipigilan, namuangat ang anumang kayamanan, anumang pagangat sa buhay, ito pinipigilan sa buhay nila. Kaya po, napakahirap paniwalaan. Amen? Napakahirap paniwalaan. Na God will supply your money. Na-under Roman ako under Romano ko. Wala karapatan, ako na sa sarili kong basa, pero walang karapatan na magiging isang Hudyo. Walang karapatan para maramangat. Kaya, paano isusupply yung Diyos ang aking lahat makailangan? Pero mga kapatid, mayroong mga Kristiyano, mayroong mga tao naniniwala na God will supply all the needs. God will give all things in their life because they seek the kingdom of God and not the kingdom of Romans and not the kingdom of the king of Nero, that king of Romans. Hindi ka rin Romano, hindi ka rin ang haring Nero, ang isang kanilang pinaproduce sa kanilang buhay, kundi ang karya ng Diyos sa kanilang buhay. Alam nila, mas matatag, mas lilingapin sila, Panginoon, mas sila di pabayaan ni iwan man kaysa karya ng Romano. Kaya, handa silang matay dahil alam nila at kinikilala nila ang Panginoon, ang Diyos sa alang buhay at yan ang ating Panginoon Kristo sa alang buhay. Amen? Kaya palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakadakila ng Diyos. Let us all stand. Hallelujah. At tayo manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa bagay ito. Unay Panginoon, bakit namin ang background ng mga libro ng Bible? Hindi po ito madali. Pero, naging madali sila dahil sa iyo ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala, ang iyong
ang iyong kapayapaan, Panginoon, kagalakan mo, ang isang patuloy lang naranasan kung bakit sila ganun kasig-kasig, ganun sila kaalam, Panginoon, na ipangaral ang salita mo katulad ni Pablo. At tulad ng mga ibang Kristiyano sa Acts, Panginoon, they turn the word upside down. Napaigla ang mabutong balita, ang patungko sa kanang Diyos, patungko kay Jesus, patungko sa kanyang pagkilala sa kanyang Ama, patungko sa kanyang kabanal, katuwiran, patungko sa kanyang kabutihan, patungko sa kanyang pag-ibig. Hallelujah, Lord God, we thank you. Panginoon, huwag nawa kaming malilang ng Diablo, huwag kami malilang ng kamunduan to, huwag kami malilang ang misali, kundi ikaw ang patuloy na maliwanag sa aming mabuhay, dahil ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon, ng aming mabuhay. At wala nang iba, at kailanman ay hindi mawala, at kailanman hindi magmamaliw ang iyong kaharian, kundi patuloy maging matal, patuloy na katayo, at yan ang iyong kaharian, at siyang sumasa amin sa aming mga puso, sumasa amin sa aming mabuhay. We give praise and glory in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and we all say, Amen, Amen. Hallelujah. God bless you all.